Tama ah. Dapat daw po kasi direct, 5 minutes po nakababad. Ah, Opo, so nagsitinaasan ko at hindi namin isasaway. para lahat ano Para talaga. kahit umaad ka, lublog ka pa rin. Yan, bali po, ito yung poultry houses, pero pang, ano na po siya pang bagong establishment na po. Morning po. Ay, re-repair na ito mga to. Po, repair na po. Bali, totally ano po talaga siya. Kailangan pa po kasi pag sa government, may latay na ida-down mo na yung building. Kaya po hindi po agad siya mapalitan. Grabe, no? Opo. Kailan maging ganito muna? Opo. Tapos i-request mo po na, ibabagsak mo na po siya. Para maalis po siya sa libro. Kailangan baguhin yung mga houses talaga. Opo. Yan, tapos ito na po yung swine unit Ito na po. yung swine unit. Bali po, yung building po namin na iba, inadapt lang po siya dun sa dating alaga po ng farm na white pigs. Mhm. Tapos, dahil yan nga po kung ano meron, ginamit na lang din po namin as grower din po ng ating mga native pigs po. Yan, daan lang po tayo dito sa footbath. Mhm. Ingat lang po. So, super strict po dito. Kasi po, last 2020, tinamaan din po ng ASF ang farm. Talaga? Opo, hindi Paano din yung po mga namin stocks siya, nyo? dinipap po lahat. Wala po kaming tinira for about a year po. Tapos nung year 2020 po yun Nung latter part po ng taon, saka lang po ulit repopulate po ang farm. Ang dami po ng parang 599 heads. Grabe. Opo, pinatay po namin ng buong magdamag at ibinaon po. Kaya po yun, wala po kasi kami didaligo, palit, wala po kaming ganun. So yun po yung iniba po namin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito pong unang housing po namin, ito po yung aming boar house. Lahat po ng mga boar na mga kinukuha po ng similya, yan, Dito nandito siya. po. So, bago tayo pumasok, ano lang muna tayo. Okay, andito po tayo sa National Swine and Poultry Research and Development Center. Dito yan sa Chaong, Quezon. At kasama natin si Ma'am Bea Arellano. Ikaw po, ma'am, ang in charge for Yes po, ang swine unit head po dito po sa center. Swine Unit Head. So, lahat na may kinalaman sa baboy. Opo, lahat po ng breeding, pagpapakain, yung pong recording, yan. Lahat po yun ay araw-araw po namin ginagawa. By the way, ang main thrust talaga ng center ay to develop yung mga native species natin. Yes po, yun po talaga ang gusto ng center, ma-improve po natin at the same time, ma-conserve po natin yung ating mga native animals. Opo. And then yung pinopromote po natin dito is yun pong ating Quezon Black native pig po. Oo, yung Q Black. Yes Ang ganda po. ng branding. Q Black. Sige. Apo, So makikita natin yung Q Black dito. Yes po. Ito po, direct, ito po yung ating mga boars. Sila po ay iba po sa mga white pigs kasi nga po ay makulit po sila. Kumbaga ang mga puti po, 7 months, sumasampa na. Sila po, marami pang laro bago. Tas Ang lalaki yan, rin, ano? lumaki na po. Kung Imagine makikita mo, niyo po, native animals natin to, native pigs. Pero Yes po. tingnan mo naman, parang may mga lahi. Yes po. Dati po, kumbaga yung mga 30, 40 kilograms lang. Ngayon, 100 plus na po sila. Binibigay po namin sa kanilang supplement din po ng Okay. protein. Tricanthera. Tricanthera po. Yes po.
So marami kayong tanim na tricanthera dito sa Marami farm. po. Okay, Ma'am Bea, paano niyo nagawa yon na from a small animal na native na napalaki ninyo na ganito sila kalaki? Yes po. Nagsimula po kami sa center po ay 2010 po yung kana Doc Rene. And then dumating po kasi ako dito sa center is 2015. So noon po, nasa selection pa lang po tayo. Pinili po natin yung mga baboy na magaganda. And then dinanganganak po sila, nagpaparami. Through selection po. Selection. Opo, na yung malalaki, yung pinakamalalaki, yung may pinakamagagandang tits, yung pantay yung katawan, mahaba. So, sinelect po natin sila. At the same time po, together with PCC, ini-scan po natin sila para makuha po yung kanilang genetic marker. Kung baga marami siyang mga anak, maganda yung karne niya. So after 10 years, Wow. yan, napalabas na po natin na from before, nanganak lang po sila ng 4, 5 heads. Ngayon po, umaanak po sila may 13, 12. So, gano'n na po yung improvement po. And yung laki po nila, talagang from 50 kilos na po na talagang matured po. Ngayon, 150, may 200 pa nga po na naaabot. Wow. Yes po. Ilang generations po yung inabot nun? Umabot po kami ng hanggang 6 Six generations. Yes po. Wow. Ayan, si Berkey po yan. So, famous po si Berkey. Pag may mga bumibili po ng similya, Oh, si siya Berkey ang po paborito. yung hinahanap. Kasi ang gaganda po nung anak niya. Ilang taon na si Berkey? Si Berkey po ay magti-3 na po. Laki, ano? Malaki na po, tas mahaba. Yan, ganan po. Pag nagse-select po tayo. Tas kung mapapansin niyo po, ear notch code po yung ginagamit namin. Kasi yun po yung Dito sa tenga. yes po, Yung kahit po marker. sila ay may makikita po kayo doon, lumubag man po doon sa lupa, kahit po, pag nakita namin yung mga code niya, mababasa na po namin. Kung sino Unlike siya. po ear tag, pag nalagyan po kasi ng putik, hindi na po namin mabasa. Kaya yan po yung aming nilagay na code. Ayan. Okay, dito sa kabilang pen. And then, ito po ay guild po ito. Kasamahan po nila. Nauna lang po siyang ma-pregnant, kaya po binukod na po namin. Okay, guilt So, ito. ito po, edad po nito ay mga 8 months old po. Yung edad po na yon, ready to breed na po sila. And yung size po nila is ganyang kalaki. Yan, ganang size po ay good na for breeding. Ito, ma'am, no? Ilang kilos normal itong mga guilt na to? 60 to 70 po. Wow. Parang hindi native, ano? Po. Kahit po yung itsura nila, in-improve din po natin. Yung mga tenga po before na nakatakip po sa mata, in-eliminate po natin yun. Kaya, kasi maganda po sa lechon, yung kita po, di ba? So, gusto po natin yung hindi po siya drooping, semi-loop lang po. Yun. Medyo nagawa na din po natin. Hindi na po ganun kalalaki yung tenga. Ayan. Lahat yan because of process of selection Yes lang. po, yes po. Bali po yun nga, yung makikita namin na sa ultrasound, ibabangga po namin sa physical traits, then sila yung pagkocross. Then lumalabas po talaga, tama po yung nakikita sa ultrasound na kapag maganda yung meat at maraming manganak, actual, ganun din po. Galing. Galing ng technology. Sobra po. Okay. Sobrang advanced na po na nakikita mo na yung mga ganun. Unlike po dati na isa-select mo lang sila dahil galing sa maraming anakan. Pero ngayon may proof ka na galing siya sa maraming anakan. At the same time, maganda yung loin area niya. Ba't may puti po tayo dito? Ito po ay parang ano lang po namin, support din po sa pangangailangan po sa labas. Kasi mahal po ang similya sa labas. So, dahil nga po national swine, kumbaga para tulong lang din po sa farmers na may nabebenta po tayo na similya po ng white. Tapos ito po yung, kung may Quezon Black po tayo, meron din po tayong Kalinga. So, galing po siya sa Kalinga. Opo. Kaya po ganun po yung itsura niya. Medyo matulis po yung nguso, tapos medyo pendulous po yung kanyang chan. Sway back po siya. And may white sack po. Para po siya nakamedyas. So, si Kalinga po yan. Ito, sabi nyo, galing Kalinga. Yes po. Native nila yon Native doon. po nila yan. Ang tawag po nila doon, kung tayo po ay Quezon Black, sila po ay Yuka. Yuka. Opo, kasi pag tinatawag daw po nila yung mga baboy doon, parang Yuka. So, Yuka po ang tinawag nila. Yuka native pigs from Kalinga po.
Okay, sway ano back po ang siya. ano niya, characteristics niya? Yes po. Ayan, sway back po yung likod. Medyo Paano sway back? Yung parang may arko po nakabaluktot? siya. Opo, may arko po siya sa likod. Mhm. Medyo yung mga babae din po nakalingga. Yan, pendulous po yun kanilang tiyan. Makikita po natin, may tala po sila sa noo, kulay puti. And then yun pong medyas niya na 4 na paa. Puti yung paa. Yes po, yan po ay common na common po sa kanya na mayroon po siyang puting paa. Nakamedyas siya. Opo. Tapos parang may pangil siya? Kasi matanda na po, pag matanda na po yung bore, lumalabas na po talaga yung tusk. Okay. Ayan po. Ilang taon na po siya? Siya po ay mag-6 na. Marami na siyang naianak. Sobrang dami na po niya na paanak. And habang okay pa naman po yung performance, na marami pa rin, same pa rin po yung size ng kanyang litter, yan, dinediretso pa rin po namin na gamitin po siya. Anong purpose nito? Ito po ay yung damisaw. Dami talaga. Opo. Parang meron din po Pero anong tayo- kahoy to? Kahoy po ito. Inano lang po namin. Ang ganda. Ginawa lang po nung aming pong kasamahan na ganyan. Tapos dito po namin pinapasampa yung ating mga bore. Yung bore, Opo. oo. Lalagyan Para lang po makolektahan. namin opo, yung mga ihi ng inahin at saka po yung kanila, yung minsan nakolekta po na si Media, ilalagay po namin dito para po maamoy po nung tinetrain po nating barako or nung barako, mas mabilis po siyang sumasampa. Sumampa. Yes po. Doon po tayo sa range po. Sa range naman tayo. Organic swine. Yan po, organic swine facilities po. Pero hindi din po masyado namin napapractice yung organic. Organic. Ang gamit pa rin po naming feeds ay commercial po. Kasi Dahil po? nahihirapan po kami sa procurement. Marami pong permit na hinihingi kapag magpapadeliver po ng raw mats. So, pinakamabilis pong way ay kaysa Gawa hindi na. po kumain, commercial feeds na lang po. Dapat may exemption yung mga research. Yun po yung nilalaban namin. Kaya ang hirap po nung hinihinging requirements. Para po hindi din po kayo mag-comply ng mga supplier. Okay, ito yung kanilang range. Yes po. Meron po kaming 3 range. Ito po yung aming breeding area na natural po siya. So, Breeding na natural. Yes po. Kada range Uy, po, may anak meron siya. po. Galing po yan doon. Meron po Nakalusot isang siya. bore at saka po 10 inahin po yung aming nilalagay. So kapag bawas po siya, nasa anakan po yung iba. Yan, lahat po ito ay Quezon Black. Ang tanong ko, ma'am, nung nag-start kayo ng research, saan nanggaling yung mga animals? Sa Bondok Peninsula po. Opo, Okay. pinrocure po siya nung project. So talagang yung native nila doon na ano? Opo. Yun po yung aming pinarami po at sinelect po dito sa center. So ilan yung nung nag-procure kayo, gaano kadaming pigs yun? 30 heads po na female. Galing sa iba-ibang farmer. Galing po sa iba-ibang farmer. Pero po, lahat po ay sa Bondok Peninsula. Bundok Peninsula Yun lahat. po sana po yung kanyang unang pangalan, Bondok Peninsula. Tapos naisip na lang po na, since nasa Quezon, bakit hindi may Quezon? So, Oo. dahil po siya itim, dinugsungan na lang po ng black. Black. Kaya po naging Quezon, Quezon Black. Black. In short, Q Black. Tapos yan po. Sa setup po namin na ito, 1 bore is to 10. Nandyan lang po sila, bahala po silang mag-mate. That time po, nakita po namin na malaki na po yung kanilang tiyan, malapit na po siyang manganak. Saka lang Lipat. po namin siya ibubukod. Opo. So yung hukay-hukay na yan, sila naghukay niyan. Sila po yan. Bali pag tag-ulan po, yun lang po yung nakagawa po sila ng wallowing area po nila. Tapos si bore lang po yung bahala sa kanilang lahat. Sa setup po na ito, average 9 piglets po ang napapaanak. Naipapaanak niya. Apo. Ang lalaki, no? Nalalaki na po. Same Ibig po sabihin, yung, di ba, nung native siya talaga, maliliit. Opo. Pero yung genes niya na malaki, andun din pa pala. Yes po, nandun pa rin po. May isang project po kaming ginawa na parang tin-raise po yung kung pure native pa rin yung mga naalagaan. Pero lumabas po dun sa study na si Quezon and si Marinduque, kumbaga, kaya siya mas malalaki din, medyo
may na-induce na po sa kanya na by pigs nung na-cross na. So, kaya medyo nag-improve din po na ganyan po yung size nila. Ito, another pen. Another pen po. Basta po kada range po, 1:10 po yung lalagay. Yan. May pool po sila dyan. Silang gumawa niyan. Sila po. Ayun, no, naliligo yung isa, oh. Nakababad. So, ang mga anak nito, ma'am, ito yung binibigay sa mga farmers? Yes po. Pero sinaselect din po natin, kumbaga, Sineselect yung pa mga rin. hindi rin po masyadong maganda as fatteners po na for lechon. And then yung magaganda po, sila po yung breeders, sila po yung dinedisperse, and then binibenta din po ng center. So, aside from beneficiary farmers, pwede rin bumili dito? Yes po. Ah, okay. Mas mura nga lang po dahil government price po. So, ibig sabihin, kahit ako pwede, kung gusto ko. Yes po. Gusto niyo po. Pero yung ginagawa po Unahin ko namin... munang magkaroon ng farm. Sige po. Ang ginagawa po namin para makahiter po lahat, tryo lang po. Kumbaga, isang male, dalawang female. Para lang po lahat po ay mapagbigyan. Pero Kasi- mapapadami na niya yon. Yes po, pwede na po. Kasi 'di ba po, from dalawang sow, manganganak 'yon, pwede kang mag-select ng females and then pwedeng mag-introduce ka na ulit through AI naman para AI na. hindi yung na po siya Hindi na sa tatay. Opo. Kasi ang dadami na po 'yun kasi kung iba-iba po yung magamit mo na bore, iba-ibang family na po siya. Mabilis lang po siyang dadami. So, halimbawa, na yung naging trio, di Apo. yung dalawang female ng anak. Yes po. So, yung mga anak, Yung mga Na female, napili. opo. pwede ka nang mag-introduce ng ibang semen. Yes po. So, kung gusto mo iba-ibang semen, edi Ilang iba-iba na family yung... na yun. Ah, Opo, dadami na yung opo. family. Kumbaga, mas marami na yung family mo, the more na mas mapaparami po sila. Kasi pwede ka rin mag-select ng another breeders po. Tapos, pwede, dahil magkaibang family na yon, pwede ka na doon magpaasawa. Yes po. Tapos bali po yan, Quezon Black. Then meron po kami bago doon. Yun po yung ating mga Marcaduque, yung sikat po na, pinakasikat doon, ang pinakamasarap na lechon. Ay, sige, tignan Naglagay- natin, ma'am. Opo, ito po, Quezon Black po yan. Yan, mga ganun ga po, direct. Kapag kita po namin na malaki na yung tiyan, Ah, yun, mga anak na yun. opo, na mababa na siya, na halos, ano, Pakita yan. natin. Opo. Malapit na po siyang mga Malapit na siya Kaya mga ganun anak. po, Ayun, yan, yung, ganun. yung halos sumaid na sa lupa yung yes ano po, niya, yung belly niya. belly niya. Mas malaki po yung tiyan. Yan. Oh, ilan ang anak kaya niyan? Usually po, mababa na po ang 8 piglets po. Pero pag mga ganyan po, maabot po ng 12. Wow. Kalimutan po, 12, 13. May time din po na nakapagpaanak po kami ng 18, 16. Kaya lang hindi po kaya ni native. Hindi niya Dahil ang kaya. tits niya po ay naglalaro Kulang. ng 10 to 12. Opo, bihirang-bihira po yung may 14 na tits. Ayan, yan, yung pumasok. Hintayin natin siya. Ayan na siya. Yan po. Nakakapit yung putik sa kanya. Gusto niya po yan. So, yan po yung natural habitat talaga nila. Yes Gusto po. nila yung naglulublob sa Yes putik. po. Mas, Hindi ho yan madumi. Part yan ng part po yan. ano nila, Opo. sistema nila. Ayan o, ang baba ng ano niya. Kailan po mga anak to? Yun lang po yung medyo disadvantage po ng natural kasi hindi po namin na... Alam kung kailan na, Opo. ano, Pero nakakastahan. in 2 weeks time po, pag gano'n na po, aanak na po yan. Kaya po ililipat na din po namin. At may mga anak siya rito. Ah, Yes may po. piglet siya. May piglet po siya. Yan. Ang gaganda ng piglet niya. Tapos nire-record na lang po namin sino yung tatay, saang range po siya galing, sino yung nanay. And then lahat po sila pagka-anak, matik may code na po para makalabas man siya ng pen, alam po Alam namin nyo na kung saan kanino po siya galing. Opo. Pag maulan nga lang po direct, edi yan, ganyan po, maputik po sila. May sarili ka ring alaga. Wala ka na oras. Naalis ko po, yung travel po, hindi ko po mabantayan. Pero before po, opo, marami po. sayang. Natuwa po kasi ako ito po yung ginagawa ko dito. Tapos mayroon din po sa bahay.
ina-AI ko lang po yung sa akin kasi nga po para wala na akong bore. Mm-mm. So, napapaanak ng 12, 60, 15, pinakamarami ko pong napaanak. Wow. Ito po ang aming bore. Ito yung bore. Si Poging bore, si Anong pangalan niya? si 190 po. Na-code lang po, wala po siyang pangalan. 190. 10 ang asawa niya. Sobrang galing po niyang bore na yan. Siya po yung namin, top bore. So yung research nyo, yung development, until now, continues. Yes po. Yung upgrading. Yung conservation, improvement, and utilization po ng ating mga native pigs. Then yung sa similya po yung pinaka-latest po namin, yung kina-cryopreserve po yung ating Yeah. mga similya. Kumbaga, Yung may tangke na may umuusok-usok. Opo, dinadala po galing po dito yung similya, Okay. i-extend po sa aming lab, and Oo. then dadalhin po ng Nueva Ecija, i-extend po ulit, Oo. and then ibabank na po siya doon for kung ilang taon man. And then yung aming ginawa po dito is for about a year po ni store po yung similya doon. Saka po nila ibinalik dito. Then magdamag, binantayan po namin yung heat na inahin, sinumpitan po. Nanganak po siya, nandun po siya sa dulo. So cryo Nandun siya. piglets po yung Papakita niyo po. natin. Yes po. So, yung nung nagkaroon kayo ng problema sa ASF, 'di ba, nag-decide kayo na tanggalin lahat. Opo. So, hindi wala po kayong kaming mahirapan tinira. bumalik doon sa status ng research kasi meron kayong Yes po. naka-reserve na Yes po. And yung mga naka-preserve. farmers po natin, nung nalaman po nila na nagkaganon po yung center, willing po silang magbigay po ng libre para lang po makapag-start up po ulit Ulit. yung center. Opo. Dahil po doon sa ating dispersal program, hindi po nahirapang bumangon yung center kasi marami pong willing mag-donate para lang po start po ulit tayo. Opo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.